Ako po si Doc. Mateo Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng mga kalalakihan at pangangalaga sa mga nakatatanda geriatric care. Sa mahigit 30 taon ng aking karanasan, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga ginoong tulad ninyo na harapin ang mga natatanging hamon sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda upang matiyak na maibabalik at mapapanatili ninyo ang inyong lakas sigla at kumpiyansa. Kung kayo po ay higit na sa 10 na taong gulang, mahalagang maunawaan na may ilang mga kilos kahit patila pribado at hindi nakapipinsala na maaaring magdulot ng malaking epekto sa inyong kapakanan. Bawat maling galaw na inyong ginagawa sa likod ng mga saradong pinto ay hindi lamang maaaring maging kahiya-hiya, maaari nitong palihim na pinapaliit ang mga mismong ugat na daluyan ng dugo na nagpapanatili sa inyong buhay at kalakasan. Bilang isang lalaki, bawat pagkakamali na marahil ay hindi ninyo namamalayan ay dahan-dahang kumikitil sa inyong lakas, sirkulasyon at maging sa inyong kalayaan. Sa oras na lumitaw ang malinaw na mga senyales, ang pinsala sa kasamaang palad ay kadalasang permanente na. Matapos ang 3 dekada sa aking propesyon, personal kong nasaksihan kung paanong ang ilang mga nakaligtaang gawi ay tahimik na sumisira sa kalidad ng buhay ng isang lalaki. Sa kabilang banda, nasaksihan ko rin kung paanong ang ilang matatalinong pagbabago ay lubos na nakapagpapanumbalik nito. Maaaring iniisip ninyo na ang isang bagay na kasing natural ng masturbasyon ay palaging kapaki-pakinabang sa inyong katawan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang paggawa nito sa maling paraan, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay maaaring palihim na umuubos ng inyong enerhiya, sumisira sa inyong mga daluyan ng dugo, at nagpapabilis sa paghina na dulot ng edad. Hindi ito tungkol sa pagtigil. Ito ay tungkol sa paggawa nito ng mas matalino. Ngayon, ibubunyag ko ang 5 kritikal na pagkakamali na madalas gawin ng mga nakatatandang lalaki pagdating sa masturbasyon, mga pagkakamali na maaaring magpaliit ng mga daluyan ng dugo, magpahina ng paninigas, at unti-unting kumakain sa inyong pagkalalaki sa paglipas ng panahon. Kapag naunawaan ninyo ang mga nakatagong bitag na ito, magkakaroon kayo ng kapangyarihan na protektahan ang inyong sigla, palakasin ang inyong sirkulasyon at tamasahin ang buhay ng may higit na kumpiyansa at lakas. Isang partikular na pagkakamali na ating tatalakayin ay isang bagay na halos walang doktor na nagsasabi, ngunit maaari itong maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay na puno ng lakas o isang mabagal tahimik na paghina na inyong pagsisisihan. Ating simulan. Bago natin tuklasin ang 5 mahahalagang pagkakamaling ito, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong pagnilayan kung paano ito angkop sa inyong buhay. Ang inyong pakikibahagi ay tumutulong sa akin na maunawaan kung ano ang pinakamahalaga para sa mga kalalakihang tulad ninyo. Ngayong nauunawaan na ninyo kung gaano kalaki ang nakataya, dumiretso na tayo sa unang nakatagong pagkakamali. Isang pagkakamali na tahimik na nagpapahina sa inyong mga daluyan ng dugo sa tuwing ginagawa ninyo ito, madalas nang hindi ninyo namamalayan. Unang pagkakamali, pagmamadali.
pagbabaliwala sa daloy ng dugo, sa pagbabalik tanaw sa aking 30 taon ng pagtatrabaho, sa mga kalalakihang higit sa edad 60, isa sa mga pinakamasakit na padraw na aking naobserbahan ay kung gaano kadalas nagsisisi ang mga kalalakihan sa paraan ng kanilang pagtrato sa kanilang katawan noong sila ay mas bata pa. Hindi nila alam, walang nagsabi sa kanila, at sa oras na lumitaw ang mga sintomas, malalim na ang pinsala. Ang pagmamadali sa pansariling kasiyahan ay isa sa mga tahimik na pagkakamaling iyon karaniwan, ngunit napakasira sa paglipas ng panahon. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito namamalayan hanggang sa huli na ang lahat. Kapag mas bata pa kayo, ang pagmamadali ay maaaring hindi tila isang malaking bagay. Puno kayo ng enerhiya, malakas ang inyong daloy ng dugo, at nasa panig ninyo ang kabataan. Ngunit habang kayo ay tumatanda, lahat ng bagay sa loob ninyo ay nagbabago, lalo na ang inyong sirkulasyon. Ang maliliit na ugat na nagdadala ng dugo sa pinakamahahalagang bahagi ng inyong katawan ay nagiging mas marupok at mas madaling masira. Narito ang kritikal na katotohanan na walang nagtuturo sa inyo: ang daloy ng dugo ang lahat. Hindi lamang ito tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa nutrisyon, oxygen, at buhay mismo. Sa tuwing kayo ay nagmamadali, ipinagkakait ninyo sa inyong mga himaymay tissues ang mabagal at tuloy-tuloy na daloy ng dugo na kailangan nila upang manatiling malusog. Ginagawa ninyong isang apurahang mekanikal na kilos. Ang dapat sana ay isang proseso ng paglawak at pagpapalakas na halos hindi man lang nagpapasigla ng tunay na sirkulasyon. Itinutulak ninyo ang inyong katawan patungo sa paglabas ng hindi pinapayagan ang kinakailangang pag-iipon na nagpapalakas sa inyong mga ugat sa paglipas ng panahon. Ang gawin na ito ay nagpapaliit sa maliliit na arterya na sumusuporta sa inyong paninigas, sa inyong sensitibidad, at sa inyong kakayahang makaramdam bilang isang lalaki. Napakarami ko nang nakausap na mga lalaki, mabubuti, masisipag na lalaki na nagsabi sa akin nang may kalungkutan sa kanilang mga mata na sana ay may nagsabi sa kanila nito ng mas maaga. Sana ay nagdahan-dahan sila. Sana ay pinarangalan nila ang pangangailangan ng kanilang katawan para sa pangangalaga, hindi lamang bilis. Sana ay naunawaan nila na bawat minadaling sesyon, bawat nilaktawang sandali ng tunay na pagkaantig ay tahimik na sumusulat ng isang kwentong hindi na nila mabubura. Naaalala ko ang isang partikular na pasyente, si Mang Roberto, na dumating sa akin sa edad na 72. Matalas pa rin siya, puno pa rin ng buhay, ngunit napansin niyang hindi na siya ang dati sa pinakapribadong bahagi ng kanyang buhay. Habang kami ay nag-uusap, napagtanto niya nang may kirot na ang mga dekada ng pagmamadali ay nag-iwan ng pinsalang hindi na niya maibabalik. Kuminis ang kanyang mga daluyan ng dugo, humina ang kanyang tugon. Tumingin siya sa akin at sinabing, "Dok, kung nalaman ko lang, kung nagdahan-dahan lang ako noon, marahil iba ang mga bagay ngayon." Ang sandaling iyon ay nanatili sa akin dahil hindi nag-iisa si Mang Roberto. Siya ang bawat lalaki na nag-aakalang nagtitipid sila ng oras, hindi alam na mas marami pa silang nawawala kaysa sa kanilang inaakala.
Kung may isang regalo kayong maibibigay sa inyong sarili ngayon, ito iyon magdahan-dahan. Ituring ang pansariling kasiyahan hindi bilang isang karera, kundi bilang isang sagradong pagkilos ng pangangalaga sa inyong katawan. Isali ang inyong mga pandama, huminga ng malalim, hayaang unti-unting mabuo ang pagkaantig at hayaang dumaloy ng lubusan ang dugo bago ang anumang sukdulan. Hindi lamang kayo humahabol sa paglabas, namumuhunan kayo sa inyong panghinaharap na lakas, sa inyong panghinaharap na sigla. Pinararangalan ninyo ang isang bahagi ninyo na karapat-dapat sa pasensya, atensyon at respeto. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa karunungan. Ito ay tungkol sa pag-aaral ng mga bagay na hindi itinuro sa inyo noong pinakakailangan ninyo ito. At ngayong alam na ninyo, may kapangyarihan kayong protektahan ang natitira muling itayo ang inyong makakaya at tiyakin na sa loob ng 10 kahit 15 taon mula ngayon, makakatingin kayo sa nakaraan ng walang pagsisisi. Dahil maniwala kayo sa akin sa mga tahimik na sandali ng pagninilay, hindi ang mga pagkakataong nagdahan-dahan kayo ang inyong pagsisisihan. Ito ang mga panahong nagmadali kayo iniisip na palaging may mas maraming oras, mas maraming lakas, mas maraming buhay sa hinaharap. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay mapanganib ang pagmamadali, hintayin ninyong matuklasan kung ano ang mangyayari kapag hindi ninyo namamalayan na dinudurog ninyo ang inyong mga daluyan ng dugo sa pangalawang pinakakaraniwang pagkakamali, isang pagkakamali na mas nakapipinsala at mas napapabayaan. Ikalawang pagkakamali, paggamit ng sobrang presyon o puwersa. Sa lahat ng mga pagkakamaling nakita kong ginagawa ng mga nakatatandang lalaki, pagdating sa kanilang intimong kalusugan ito, marahil ang pinakamasakit dahil tila hindi ito nakapipinsala sa una. Ito ang pagkakamali ng paggamit ng sobrang presyon, sobrang puwersa habang nagsasagawa ng pansariling kasiyahan. At ang pinakamasama karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang namamalayan ang pinsalang kanilang idinudulot hanggang sa lumipas ang mga taon, minsan dekada, kapag ang mga senyales ay naging imposibleng balewalain. Kapag mas bata pa, mas mapagpatawad ang katawan. Mas makapal ang mga himaymay, mas nababanat ang mga daluyan ng dugo, mas kayang tiisin ng mga nerbiyos ang mas magaspang na pagtrato. Ngunit pagkatapos ng edad 60, lahat ay nagiging mas marupok. Ang mga daluyan ng dugo na naghahatid ng nagbibigay buhay na sirkulasyon sa inyong pinakamahahalagang bahagi ay numinipis, ang mga dulo ng nerbiyos ay nagiging mas delikado at ang pagkaelastiko na dating sumisipsip ng matinding presyon ay nagsisimulang maglaho. Ang dating tila hindi nakapipinsala ay maaaring sa paglipas ng panahon tahimik na sumira sa mismong pundasyon ng inyong lakas bilang isang lalaki. Ang paulit-ulit na paggamit ng mahigpit at puwersadong hawak ay lumilikha ng maliliit na punit micro-tears sa mga himaymay, maliliit na pinsala na hindi masakit sa sandaling iyon, ngunit hindi gumagaling ng maayos, nag-iiwan ng maliliit na peklat. Ang peklat na himaymay ay hindi nababanat. Hindi ito nagbibigay sustansya, hinaharangan nito ang daloy ng dugo.
At sa paglipas ng mga taon, habang dumarami ang peklat na himaymay matutuklasan ninyong nawawalan kayo ng sensitibidad, nawawalan ng tigas, nawawalan ng isang mahalagang bahagi ng inyong sarili na hindi ninyo kailanman inakalang maaaring mawala. Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Carlos na umupo sa harap ko sa aking opisina, nahihirapang unawain kung bakit hindi na tumutugon ang kanyang katawan tulad ng dati. Siya ay 68 taong gulang, may dangal, matigas ang kalooban at labis na bigo. Habang kami ay nag-uusap, naging malinaw na ang mga taon ng hindi namamalayang paggamit ng labis na puwersa ay nakaapekto na sa kanya. Nagawa na ang pinsala. Tumingin siya sa akin, sakit at pagsisisi ang nasa kanyang tinig, at sinabing kung may nagsabi lang sa akin kung naging mas maingat lang ako, marahil wala ako rito. Ngayon pakiramdam ko'y kalahati na lang ng dati kong pagkatao. Mabigat ang sandaling iyon at nanatili ito sa akin mula noon. Dahil si Mang Carlos ay hindi pabaya, hindi siya walang ingat, hindi niya lang alam. Walang sino man ang nagsabi sa kanya na kung paano niya hinahawakan ang kanyang sarili ay maaaring humubog sa kanyang hinaharap sa mga paraang higit pa sa silid tulugan. Kita ninyo ang pansariling kasiyahan ay hindi lamang tungkol sa paglabas. Ito ay tungkol sa kung paano ninyo tinatrato ang isa sa pinakamasalimuot at sensitibong sistema sa inyong katawan. At ang paraan ng inyong pagtrato dito ng may respeto o may kagaspangan ang magpapasya kung ito ay patuloy na maglilingkod sa inyo ng may lakas at sigla o dahan-dahang magtataksil sa inyo sa paglipas ng panahon. Ang solusyon ay parehong simple at malalim, gumamit ng mas magaang hawak. Harapin ang inyong sarili ng may kaparehong pangangalaga na iaalok ninyo sa isang bagay na napakahalaga at hindi mapapalitan dahil iyon mismo ang inyong kalusugan. Isipin ito bilang pamumuhunan sa inyong hinaharap sa bawat sandaling inyong ginugugol. Sa pamamagitan ng pagiging mas banayad, hinihikayat ninyo ang malusog na daloy ng dugo, pinoprotektahan ang inyong mga dulo ng nerbiyos at pinapanatiling buhay ang ningas ng sensitibidad hanggang sa inyong mga huling taon. Ito ay isang simpleng pagbabago, ngunit ang epekto ay pambihira. At kapag naunawaan ninyo ito, imposibleng hindi ninyo nanaisin na sana ay nalaman ninyo ito ng mas maaga. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming mga nakatatandang lalaki ang nagsabi sa akin na ipagpapalit nila ang anuman upang bumalik sa nakaraan at gawin ito ng iba upang maging mas maingat, mas maalaga, mas maprotektahan ang katawan na naglingkod sa kanila ng napakahusay sa loob ng maraming taon. Ngunit narito ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat para magsimula. Ang paggaling ay nagsisimula sa kamalayan. Sa pamamagitan ng pagbabago kung paano ninyo hinaharap ang inyong sariling katawan, ngayon, mapipigilan ninyo ang karagdagang pinsala, mapapanatili ang natitira, at maaaring mapukaw pa ang mga sensasyon at lakas na inakala ninyong nawala na magpakailanman. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay nakapipinsala ang sobrang presyon, hintayin ninyong matuklasan ang susunod na tahimik na pagkakamali
isang gawi na tila ganap na hindi nakapipinsala, ngunit sa katunayan ay sumasakal sa inyong mga daluyan ng dugo mula sa loob palabas. Kakaunting lalaki ang nakakakilala dito hanggang sa huli na ang lahat. Ikatlong pagkakamali, sobrang pagod. Pagbabalewala sa pangangailangan ng katawan na magpahinga. Isa sa mga pinakamasakit na aral na nakita kong natutunan ng mga kalalakihan ng huli na ay minsan ang labis sa isang magandang bagay ay nagiging isang tahimik na kaaway. Pagdating sa masturbasyon, ang alamat na mas marami ay palaging mas mabuti ay nakagawa ng napakalaking pinsala lalo na sa mga kalalakihang higit sa edad 60. Ang labis na paggawa nito nang hindi nauunawaan ang pangangailangan ng katawan para sa pahinga at pagbawi ay isang pagkakamali na unti-unting umaagaw ng lakas, enerhiya at sigla hanggang sa isang araw ay magising kayo at mapagtanto na may isang mahalagang bagay na nawawala at hindi ito madaling maibalik. Kapag bata pa ang inyong katawan ay kayang bumawi mula sa halos anumang bagay. Ang enerhiya ay tila walang katapusan. Ang pagbawi ay automatiko. Ngunit habang lumilipas ang mga dekada, ang kakayahan ng inyong katawan na gumaling muling magtayo at natural na maibalik ang sarili ay bumabagal. Ang dating inaabot lamang ng oras ay nangangailangan na ngayon ng mga araw. Ang dating tila hindi nakapipinsalang pag-uulit ay nagiging isang mabagal tuloy-tuloy na pag-ubos sa mismong mga sistema na inyong inaasahan para sa siglang panlalaki. Gayunpaman, walang nagsasabi nito sa inyo. Walang nagbababala sa inyo na pagkatapos ng isang tiyak na punto ang dalas ng walang pagbawi ay hindi nagpapalakas sa inyo. Dahan-dahan kayong inuubos nito. Ang masturbasyon ay isang anyo ng pagsisikap. Sa bawat pagkakataong nararating ninyo ang sukdulan, mayroong isang makabuluhang pagbabago sa hormonal sa loob ng inyong katawan. Tumataas ang antas ng prolactin, pansamantalang bumababa ang testosterone at ang sistema ng mga ugat, vascular system, ay pumapasok sa yugto ng pagbawi. Kapag masyadong madalas ninyong inuulit ang siklong ito, lalo na kung hindi binibigyan ang inyong katawan ng oras upang makabawi, pinapahina ninyo ang mismong mga pundasyon na sumusuporta sa daloy ng dugo, lakas ng paninigas, at emosyonal na enerhiya. Sa halip na makaramdam ng sigla, nagsisimula kayong makaramdam ng pagkaubos, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa pag-iisip at emosyonal. Hindi ko malilimutan ang isang lalaking nagngangalang Mang Enrique na pumunta sa akin. Siya ay 70 na taong gulang, malusog para sa kanyang edad, ngunit nalilito at bigo sa kanyang bumababang enerhiya at pagganap. Sinabi niya sa akin na palagi siyang aktibo, naniniwalang mabuti para sa kanyang kalusugan, na magpatuloy ng madalas hanggat maaari. Ngunit walang sino man ang nagpaliwanag sa kanya na sa isang tiyak na edad, kailangan ng katawan ng espasyo, hindi ng patuloy na mga hinihingi. Sinabi niya sa akin nang may malalim na kalungkutan sa kanyang tinig, kung may nagsabi lang sa akin ng mas maaga na ang pagbawi ay kasing halaga ng aktibidad. Marahil hindi ako nakakaramdam ng ganitong kawalan ngayon. Ang sandaling iyon ay tumagos sa akin dahil ang kwento ni Mang Enrique ay hindi bihira.
Ito ang tahimik na kwento ng libu-libong mga nakatatandang lalaki na tunay na naniniwalang ginagawa nila ang tama para lamang mapagtanto ng huli na ang kanilang mga katawan ay matagal nang humihingi ng balanse, hindi ng labis. Kung may isang bagay akong nais isigaw mula sa mga bubungan para marinig ng bawat lalaking higit sa edad 60, ito iyon, nais pa rin kayong paglingkuran ng inyong katawan, ngunit kung bibigyan ninyo ito ng karampatang respeto, nangangahulugan ito ng paggalang sa natural nitong ritmo ng aktibidad at pahinga. Nangangahulugan ito ng pagtingin sa pagbawi hindi bilang kahinaan kundi bilang karunungan. Ang pagbibigay sa inyong sistema ng mga ugat, inyong mga hormone at inyong sistema ng nerbiyos ng oras na kailangan nila upang makabawi pagkatapos ng intimasya ay isa sa pinakamakapangyarihang gawa ng paggalang sa sarili na maiaalok ninyo. Ang pinakamahusay na gabay na ibinibigay ko sa aking mga pasyente ay simple layunin ang kalidad, hindi ang dami. Pagkatapos ng edad 60, ang pagpapahintulot sa inyong sarili ng hindi bababa sa 48 oras, minsan kahit 72 oras sa pagitan ng mga sesyon ay maaaring gumawa ng pambihirang pagkakaiba. Ang mga araw ng pahinga na iyon ay hindi nasayang na oras. Ang mga ito ay mga araw ng pamumuhunan. Ito ang mga sandaling ginagamit ng inyong katawan upang ayusin ang maliliit na pinsala, punan muli ang testosterone, ibalik ang sensitibidad, at palakasin ang mismong lakas na nais ninyong panatilihin. Kapag sinimulan ninyong igalang ang siklo ng pagbawi na ito, matutuklasan ninyo ang isang kamangha-manghang mangyayari. Sa halip na makaramdam ng pagkaubos, makakaramdam kayo ng panibagong sigla. Sa halip na magtaka kung saan napunta ang inyong lakas, mararamdaman ninyo itong muling bumabangon sa loob ninyo, tahimik, tuloy-tuloy, tapat. At magtataka kayo, tulad ng marami sa aking mga pasyente, kung bakit walang nagturo sa inyo ng katotohanan ito noong kayo ay mas bata pa, noong maaari sana kayong nailigtas nito mula sa mga taon ng tahimik na paghina. Ngunit ang kagandahan ng karunungan ay hindi pa huli para gamitin ito. Sa ngayon, may pagkakataon kayong pakinggan ang inyong katawan, igalang ang mas malalim nitong mga pangangailangan at magtakda ng bagong landas para sa mga darating na taon, mas malakas, mas masigla, at mas buhay kaysa sa inyong inaakala. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay tahimik na umuubos ng inyong lakas ang sobrang paggawa, hintayin ninyong marinig ang tungkol sa susunod na pagkakamali, isang nakatagong gawi na sumisira hindi lamang sa inyong katawan, kundi pati na rin sa inyong mismong kakayahang makaramdam ng kasiyahan. Ito ay isang bitag na masyadong maraming lalaki ang nahuhulog nang hindi man lang namamalayan. Ikaapat na pagkakamali, pagpapabaya sa sensitibidad, pananakit sa sarili nang hindi nalalaman. Sa lahat ng tahimik na pagkakamali na nagnanakaw sa sigla ng mga nakatatandang lalaki, ang pagpapabaya sa sensitibidad ay maaaring isa sa pinakamapangwasak dahil hindi ito nagpapahayag sa pamamagitan ng sakit o babala. Dahan-dahan itong pumapasok, hindi napapansin sa simula, hanggang sa isang araw ay mapagtanto ninyo na ang dating nagdudulot ng malalim na kasiyahan
ay tila mapurol na walang dating o kahit wala na. At sa oras na makilala ito ng karamihan sa mga lalaki, ang pinsala ay tahimik nang umuukit sa kanila sa loob ng maraming taon. Ang sensitibidad ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam na mabuti. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng malusog na koneksyon sa pagitan ng inyong utak, inyong sistema ng nerbiyos, at inyong pinakaintimong mga bahagi. Bawat kasiyasiyang sensasyon na inyong nararamdaman ay isang mensahe, isang buhay na senyales na bukas ang inyong mga daluyan ng dugo, gumagana ng maayos ang inyong mga nerbiyos, at buhay ang inyong katawan sa sigla. Ngunit kapag pinabayaan ninyo ang sensitibidad, kapag binaliwala ninyo ito, o mas masahol pa, kapag hindi ninyo namamalayang sinisira ito, nagsisimula ninyong putulin ang mahalagang koneksyon na iyon unti-unti. Naaalala ko ang isang partikular na lalaki, isang pasyenteng nagngangalang Mang Guillermo, na lumapit sa akin na bigo at may durog na puso. Siya ay 73 taong gulang, puno pa rin ng diwa, ngunit sinabi niya sa akin na ang intimasya, isang bagay na palagi niyang pinahahalagahan, ay tila pagganap na lamang sa mga kilos. Ang mga sensasyong dati niyang minamahal ay naglaho na. Inamin niya na sa loob ng mga dekada, inakala niyang hindi mahalaga kung gaano siya kagaspang o kabilis. Naniniwala siyang hanggat gumagana ang mga bagay, ayos lang ang lahat. Walang sino man ang nagbabala sa kanya na maaaring mawala ang sensitibidad o na ang mga pabayang gawi ay maaaring dahan-dahang magpamanhid sa mismong puso ng kasiyahan. Ang pag-upo sa tapat niya, ang pakikinig sa kalungkutan sa kanyang tinig, ay isa sa mga sandaling nananatili sa isang manggagamot magpakailanman. Dahil nakita ko ito ang pagsisisi, ang kawalan ng magawa, ang hiling na sana'y maibabalik niya ang oras at tratuhin ang kanyang katawan nang may lambing na palagi nitong nararapat. Ang katotohanan, ang mga nerbiyos na nagdadala ng sensasyon ay delikado. Sila'y lumalago sa mabuting sirkulasyon, banayad na estimulasyon at pangangalaga. Sa paglipas ng panahon, ang magaspang na paghawak paulit-ulit na pagkikiskisan ng walang sapat na lubrikasyon at maging ang pagpapabaya tulad ng pagbabaliwala sa mga senyales ng nabawasang daloy ng dugo ay maaaring magdulot ng maliliit na pinsala. Tahimik na naiipon ang pinsalang ito, bumubuo ng maliliit na peklat na humaharang sa sensasyon. Ito ay isang mabagal na proseso, halos hindi nakikita sa simula, ngunit malalim ang epekto nito. Ang nagsisimula bilang maliit na pagkawala ng pakiramdam ay lumalaki hanggang maging malawak na agwat kung saan dati ay may koneksyon at kasiyahan. Ang trahedya ay napakadali itong maiwasan kung mas marami lang sanang lalaki ang nakaalam ng mas maaga na ang sensitibidad ay hindi isang garantisadong bagay. Ito ay isang regalo, isa na nangangailangan ng proteksyon, nutrisyon at respeto. Bawat sandali ng intimasya, kahit nag-iisa, ay isang pagkakataon upang alagaan ang regalong iyon, gumamit ng mas magaang hawak, manatiling may kamalayan sa mga senyales ng katawan, pahalagahan ang kasiyahan, hindi bilang isang bagay na dapat balewalain, kundi bilang isang mahalagang senyales ng buhay mismo. Kapag hinarap ninyo ang inyong sarili ng may kahinahunan
kapag inuuna ninyo ang sensasyon kaysa bilis higit pa sa paghahanap ng kasiyahan ang inyong ginagawa, pinapanatili ninyo ito para sa mga darating na taon. Pinapanatili ninyong bukas at malakas ang mga linya ng komunikasyon sa loob ng inyong katawan at tinitiyak ninyong ang intimasya ay mananatiling isang mayaman at makabuluhang bahagi ng inyong buhay hanggang sa inyong mga huling taon. Hindi ko mabilang kung ilang beses kong narinig ang mga lalaking nagsasabing kung may nagsabi lang sa akin kung gaano ito kahalaga. Kung trinato ko lang sana ang sarili ko ng may higit na pangangalaga. Isa ito sa pinakamalaking nakatagong pagsisisi na dala-dala ng mga tumatandang lalaki, hindi ang mga bagay na kanilang ginawa, kundi ang mga bagay na nabigo nilang protektahan noong may pagkakataon pa sila. Ngunit ang kagandahan ng katawan ay hindi pa huli para simulan ang paggalang dito. Ang sensitibidad ay madalas na mapapabuti, ang sirkulasyon ay maaaring suportahan, at ang mga bagong gawi ay maaaring pumukaw sa mga bahagi ninyo na inakala ninyong nawala na. Nangangailangan ito ng kamalayan, pasensya, at kahandaang muling matutunan kung paano kumonekta sa inyong sarili sa isang mas malalim at mas magalang na paraan. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay masakit ang pagkawala ng sensitibidad, hintayin ninyong marinig ang tungkol sa huling pagkakamali, isang tahimik na gawi na hindi lamang sumisira sa inyong katawan, kundi dahan-dahang nagdidiskonekta sa inyong isip at espiritu mula sa mismong kaibuturan ng intimasya. Ang ibabahagi ko ay maaaring ang nawawalang piraso na nagpapaliwanag ng napakaraming bagay na tahimik na pinagdaraanan ng mga lalaking higit sa edad 60. Ikalimang pagkakamali, pagkawala sa isip, pagkawala ng koneksyon ng isip at katawan. May isang pagkakamali na napakabanayad, napakadaling mahulog dito, na karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang namamalayan na ginagawa nila ito hanggang sa nagawa na ang pinsala. Ito ang gawi ng pagkawala sa isip, mentally checking out sa mga sandali ng intimasya. Nawawala ang mahalagang koneksyon sa pagitan ng isip at katawan. At bagamat maaaring tila hindi ito nakapipinsala sa simula, sa paglipas ng panahon, tahimik nitong sinisira hindi lamang ang pisikal na kasiyahan, kundi pati na rin ang emosyonal na lakas, katatagan, at ang malalim na sigla na nagbibigay kahulugan sa karanasan ng isang lalaki sa buhay. Kapag bata pa kayo, ang pagnanasa ay madalas na tila automatiko. Buhay ang isip, sabik na tumutugon ang katawan, at ang koneksyon sa pagitan ng sensasyon at emosyon ay tila walang putol. Ngunit pagkatapos ng edad 60, nagbabago ang mga bagay. Ang katawan ay nangangailangan ng higit na panghihikayat. Ang sistema ng nerbiyos ay nangangailangan ng higit na pakikipag-ugnayan. Kung haharapin ninyo ang intimasya ng mekanikal, ng walang presensya, nagsisimula ninyong pahinain ang mismong mga sirkito na nagpapanatili sa daloy ng dugo, talas ng sensitibidad, at lalim ng katuparan. Kung walang koneksyon sa isip, hindi tumutugon ang katawan sa parehong paraan. Para bang nakabukas ang mga ilaw, ngunit walang tao sa bahay. Naaalala ko ang isang partikular na pasyente, si Mang Haroldo, na lumapit sa akin na labis na bigo.
Siya ay 74 taong gulang at sinabi niya sa akin na hindi pa siya ganap na nawalan ng kakayahan, ngunit pakiramdam niya ay hungkag siya sa loob. Sinabi niya na para siyang gumaganap na lamang sa mga kilos ng hindi tunay na nakakaramdam na buhay pa. Habang kami ay nag-uusap, naging malinaw na ang mga taon ng pagtrato sa intimasya bilang isang gawain kaysa isang koneksyon ay dahan-dahang nagpamanhid hindi lamang sa kanyang katawan kundi pati na rin sa kanyang espiritu. Kung nanatili lang sana akong konektado, sabi niya sa akin, mabigat ang kanyang tinig sa pagsisisi. Kung naunawaan ko lang sana kung gaano kahalaga ang isip, marahil iba ang mga bagay ngayon. Ang marinig ang kwento ni Mang Haroldo ay dumurog sa aking puso dahil napakadali sana itong maiwasan. Napakaraming lalaki ang hindi kailanman naturuan na ang intimasya ay hindi lamang tungkol sa mechanics. Ito ay isang relasyon sa pagitan ng isip at katawan. Nangangailangan ito ng atensyon, emosyon, presensya. Kapag nawala kayo sa isip, kapag nakatuon lamang kayo sa kilos at hindi sa karanasan, ginugutom ninyo ang inyong katawan ng mga senyales na kailangan nito upang lumago. Humihina ang daloy ng dugo, bumabagal ang pagbawi, pumurol ang sensitibidad, at nang hindi namamalayan, nagsisimula kayong mawalan ng isang mahalagang bahagi ng inyong sarili, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Ang katawan ay naghahangad ng pakikipag-ugnayan. Bawat haplos, bawat hininga, bawat pintig ng puso ay nagiging mas mayaman, mas makapangyarihan kapag ang isip ay ganap na naroroon. Ang pananatiling konektado sa isip sa mga sandali ng intimasya ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam na mabuti. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa sistema ng nerbiyos, pagpapanatili ng malusog na paggana ng mga daluyan ng dugo at pagpapatibay sa malalim na mga landas na nagpapanatili ng sigla sa buong buhay. Kung may isang aral akong nais na matutunan ng bawat lalaki bago pa mahuli ang lahat ito, iyon ang inyong isip ay hindi hiwalay sa inyong katawan. Sila ay magkatuwang. Hindi maaaring lumago ang isa kung wala ang isa pa. At sa tuwing dinadala ninyo ang inyong buong kamalayan sa sandaling iyon, sa tuwing nananatili kayong naroroon, nagpapasalamat konektado, pinapalakas ninyo ang samahang iyon. Pinapakain ninyo ang mga bahagi ng inyong sarili na nagpaparamdam sa inyo na tunay na buhay. Ang trahedya ay karamihan sa mga lalaki ay napagtatanto lamang ito matapos magkaroon ng epekto ang pagkawala ng koneksyon. Tumatangis sila sa nakaraan, nais na sana'y naging mas naroroon sila, mas mapagpahalaga, mas may kamalayan sa regalong iniaalok ng intimasya sa bawat yugto ng buhay. Ngunit hindi ito kailangang magtapos sa pagsisisi. Hindi pa huli para baguhin kung paano kayo humaharap sa inyong sarili. Kahit ngayon sa pamamagitan ng pagpili na muling kumonekta sa pamamagitan ng pagbabalik ng inyong isip sa inyong katawan, maaari ninyong muling pag-alabin ang mga bahagi ng inyong sarili na inakala ninyong nawala na. Nagsisimula ito sa mga simpleng kilos, pagdahan-dahan, malalim na paghinga, pagtuon sa sensasyon, pagpapahintulot sa emosyon na lumitaw ng walang paghuhusga. Ang maliliit na pagpiling ito
ay muling nagtatayo ng mga tulay na maaaring nasira ng panahon, pagpapabaya at gawi. At sa paggawa nito, ibinabalik nila hindi lamang ang pisikal na kasiyahan, kundi pati na rin ang emosyonal na sigla, kumpiyansa at kagalakan. Pagbubuod at huling pagninilay. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng talakayang ito, nais kong maglaan ng sandali upang magdahan-dahan kasama ninyo huminga at tunay na pagnilayan ang ating mga natuklasan ng magkasama. Hindi lamang tayo nagsasalita tungkol sa mga pagkakamali sa pamamaraan o simpleng mga gawi. Pinag-uusapan natin ang mga taon, minsan dekada ng mga hindi namamalayang padraw na tahimik na humubog sa paraan ng karanasan ng mga kalalakihan sa kanilang sariling lakas, sigla at kasiyahan sa mga huling yugto ng buhay. At para sa marami, ang masakit na pagkatanto ay walang sinuman ang nagsabi sa kanila ng alinman dito noong maaari pa sana itong gumawa ng pinakamalaking pagkakaiba. Pinag-usapan natin ang panganib ng pagmamadali sa mga sandali ng intimasya ng pagtrato sa mga ito, tulad ng mga gawaing dapat tapusin sa halip na mga pagkakataon upang alagaan ang daloy ng dugo at sigla. Sinaliksik natin ang pinsalang dulot ng labis na presyon at puwersa, ang paraan kung paano tahimik na naiipon ang maliliit at paulit-ulit na pinsalang iyon hanggang sa isang araw nawawala ang sensitibidad na tila tuluyan na. Natuklasan natin ang katotohanan tungkol sa labis na paggawa, ang pagtulak sa katawan ng masyadong matindi nang hindi iginagalang ang natural na pangangailangan para sa pagbawi at kung paano nito inuubos ang enerhiya at sinisira ang katatagan sa paglipas ng panahon. Tiningnan natin kung paano ang pagpapabaya sa sensitibidad, ang pagbabalewala dito bilang hindi mahalaga ay humahantong sa isang mapanlinlang na pagkawala ng koneksyon na madalas hindi nakikilala ng mga lalaki hanggang sa huli na ang lahat. At sa wakas, hinarap natin ang halaga ng pagkawala sa isip, kung paano ang pagkawala ng koneksyon ng isip at katawan ay dahan-dahang gumugutom hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa espiritu. Ang marinig ang mga katotohanan ito ay maaaring pumukaw ng maraming emosyon. Para sa maraming lalaki, mayroong alon ng pagsisisi, galit at kalungkutan. Nakita ko ito sa kanilang mga mata. Narinig ko ito sa kanilang mga tinig, ang malalim na hiling na sana'y nalaman nila ng mas maaga, na sana'y may naglaan ng oras upang ituro sa kanila ang mga bagay na ito bago pa nagawa ang pinsala. At nauunawaan ko ang damdaming iyon nang higit pa sa inyong alam. Dahil ang katotohanan na bubuhay tayo sa isang mundo na maraming sinasabi tungkol sa kung paano maging malakas, kung paano maging matigas, kung paano gumanap, ngunit halos walang sinasabi tungkol sa kung paano alagaan ang ating sarili ng may karunungan, may pasensya, at may tunay na respeto sa mga katawan na nagdadala sa atin sa buhay. Ngunit narito ang makapangyarihang katotohanan na kailangan ninyong panghawakan, hindi pa huli ang lahat. Gaano man karaming taon ang lumipas, anumang pagkakamali ang nagawa, ang katawan ay palaging handang gumaling kapag binigyan ng tamang suporta. Maaaring bumuti ang sirkulasyon, maaaring magising ang sensitibidad,
maaaring muling itayo ang lakas, maaaring bumalik ang kumpiyansa. Ngunit nagsisimula ang lahat sa kamalayan. Nagsisimula ito sa pagpili ngayon na huminto sa pagmamadali tratuhin ang inyong sarili ng may mas banayad na haplos, igalang ang pangangailangan ng inyong katawan para sa pahinga, alagaan ang inyong sensitibidad at muling ikonekta ang inyong isip at katawan bilang isa. Mayroon kayong higit na kapangyarihan kaysa sa inyong napagtatanto. Bawat pagpili na inyong gagawin mula sa araw na ito ang magdahan-dahan, huminga pakinggan ang inyong katawan manatiling naroroon ay isang pagpili upang protektahan at kahit nabawiin ang inyong sigla. Ito ay isang pagpili upang mabuhay, hindi lamang ng mas matagal, kundi mas mabuti, upang makaranas ng higit na kagalakan, higit na koneksyon, higit na katuparan sa mga taon na darating pa. Naiisip ko ang napakaraming lalaki na nakatrabaho ko, mga lalaking lumapit sa akin, napasan ang pagsisisi, ngunit umalis na may pag-asa. Mga lalaking napagtanto na sa pamamagitan ng pagbabago, kahit sa maliliit na gawi, mababago nila ang takbo ng kanilang hinaharap. Nakakita ako ng mga lalaki sa kanilang ika-70 at ika-80 taon na muling nagtayo ng lakas na inakala nilang nawala na magpakailanman. Nakita ko silang muling natuklasan ang kasiyahan, intimasya, at isang pakiramdam ng kapangyarihan na pinaniniwalaan nilang nawala na. At nagsimula ang lahat sa pag-unawa sa mismong mga bagay na pinag-usapan natin ngayon. Kaya kung naririnig ninyo ang mga salitang ito, alamin ito, hindi pa kayo huli. Hindi pa kayo masyadong sira. Hindi kayo lampas sa tulong. Nakatayo kayo sa isang sangang daan ngayon at may pagkakataon kayong pumili ng ibang landas, isa na gumagalang sa inyong katawan, inyong espiritu, at sa hindi kapani-paniwalang buhay na mayroon pa kayo. Salamat sa pagtitiwala sa akin na samahan kayo sa paglalakbay na ito. Salamat sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga katotohanan ito. Ngayon, ang susunod na hakbang ay nasa inyo na. Lakarin ito ng may karunungan, lakarin ito ng may pagmamalaki, at huwag kailanman kalimutan, hindi lamang ito tungkol sa pamumuhay. Nang mas matagal, ito ay tungkol sa pamumuhay ng mas malakas, mas malalim, at may higit na kagalakan kaysa sa inyong inaakala. Huling salita mula kay Do Reyes. Ang kapangyarihan ng malay na pamumuhay. Sa ating pagtatapos, nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang aral sa buhay na higit pa sa partikular na payo na ating tinalakay. Ito ang pinakadakilang lakas na taglay ninyo habang kayo ay tumatanda, ay nakasalalay sa inyong kahandaang mamuhay ng may kamalayan at tratuhin ang inyong sarili ng may kabaitan at respeto. Masyadong maraming lalaki ang umaabot sa kanilang mga huling taon na naniniwalang ang kanilang pinakamagagandang araw ay nasa likuran na nila. Ngunit, ang inyong hinaharap ay hindi isang tiyak na konklusyon. Ito ay isang tanawin na maaari pa ninyong hubugin. Ang 5 pagkakamaling tinalakay natin ngayon ay madalas na naguugat sa kakulangan ng kamalayan o sa isang panlipunang panggigipit na gumanap sa halip na kumonekta at mag-alaga. Ang sakit ng pagsisisi na madalas kong nasasaksihan ay nagmumula sa pagkatanto ng huli na ang simple at maalalahaning mga pagbabago
ay maaaring nakapagpreserba ng napakarami. May kapangyarihan kayo simula ngayon na maging ang lalaking pumipili ng kamalayan kaysa sa automatikong pagkilos. Igalang ang inyong katawan, hindi ng may kahihiyan para sa mga nakaraang gawi, kundi ng may karunungang natamo ninyo ngayon. Tingnan ang bawat sandali ng pangangalaga sa sarili, bawat malay na pagpili na maging banayad na roroon at magalang sa mga pangangailangan ng inyong katawan bilang isang malalim na pamumuhunan sa kayamanan ng buhay na naghihintay pa sa inyo. Hindi ito tungkol sa perpeksyon, ito ay tungkol sa presensya at paggawa ng mga pagpiling nagpapatunay sa inyong halaga. Ang inyong kwento ay malayong matapos. May mga kabanata pang isusulat, puno ng panibagong lakas, mas malalim na kagalakan at isang tahimik at may kumpiyansang pagmamalaki. Nagsisimula ito sa matapang na desisyon na tratuhin ang inyong sarili na parang tunay kayong mahalaga dahil kayo nga higit pa sa inyong posibleng malaman. Umaasa akong ang usapang ito ay nagbigay sa inyo ng kapangyarihan. Ngayon tunay kong nais marinig mula sa inyo. Maglaan ng sandali upang pagnilayan ano ang isang kaalaman mula sa ating talakayan ngayon na tumatak sa inyo o isang maliit na pagbabago na plano ninyong gawin sa inyong sariling buhay. Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ang inyong mga karanasan at intensyon ay maaaring magbigay inspirasyon at sumuporta sa ibang mga kalalakihan sa paglalakbay na ito. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang talakayang ito at naniniwalang makakatulong ito sa iba, mangyaring isaalang-alang ang pag-like dito, pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa kalusugan ng mga kalalakihan sa kanilang ginintuang taon at pagbabahagi nito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang din dito. Salamat sa inyong oras at sa inyong tapang na matuto. Para sa pamumuhay, sa bawat kabanata ng inyong buhay nang may lakas, karunungan at sigla